vloggeristang mabait Eme. So for today's topic nga guys ay tungkol sa isang irresponsableng magulang. Oh, irresponsableng magulang ka ba o irresponsableng magulang? Para sa'yo tong video na to, kaya makinig kang mabuti. Imbes gamitin mo yung pera mo sa mga unimportant things, gamitin mo na lang yan para sa mga importanteng bagay, tulad ng para sa pag-aaral ng anak mo, para sa kailangan yun pang araw-araw. Gamitin mo yan sa mga importanteng bagay. Ano mang makukuha mo sa pagsusugal? Wala, di ba? Makukuha mo lang dyan is stress at problema. Kaya imbis magsugal ka, pagtuunan mo na lang ng pansin yung kinabukasan ng anak mo. Mas less hassle pa yun. Mas less nang iisipin kasi alam mo na lahat ng ginagawa mo may patutunguhan. Kasi future yan ng anak mo. Kaya iwasan mo na yung pagsusugal. Alam nyo, masakit man isipin, masakit man tanggapin ang katotohanan. Pero meron talaga mga ganyang magulang ngayon. Mas inuuna nila yung mga bisyo nila kumpara sa, alam nyo yun, kumpara sa mga responsibilidad na kailangan na nilang gampanan dahil mga magulang na sila. Alam nyo, mahirap talagang tanggapin yung realidad na ganyan. Kaya kayo, bago kayo mag-anak, isipin nyo muna talagang maraming beses kung kaya nyo kang gampanan ang papel nyo bilang isang magiging magulang. Kasi ang hirap din sa part na magiging anak nyo na anak lang kayo ng anak, tapos hindi nyo naman sila inaalagaan ng mabuti. Para lang kayong tumae sa isang tabi, tapos hindi nyo na lang pabayaan nyo na lang yan, tapos hindi nyo na paaralin, pakainin, bigyan ng magandang kinabukasan. Ang hirap naman siguro nun, di ba? Nagdala kayo ng buhay sa mundong to, pero hindi nyo kayang gampanan yung responsibilidad. Alam nyo ba kaming lahat ng mga bata, blessing galing kay Lord? Alam nyo ba, hindi lahat ng gustong maging magulang nabibiyayaan ng anak. Pero kayo na nabiyayaan, ginaganyan nyo lang, pinapabayaan nyo lang. Anong klaseng mga magulang kayo? Alam nyo ba guys, napakamasalimuot sa akin itong topic na to kasi marami akong napapanood sa balita na mga bata, mga baby pa lang tinatapon na sa creek. Alam nyo yung ang napakasama nilang magulang. Alam mo yung bata ka pa lang pero pinagkaitan ka ng masilayan yung mundong ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Kaya isa lang yung masasabi ko sa mga magulang na sugalero, pesyoso, at saka alam mo yung anak ng anak pero pinapabayaan lang yung mga anak nila, at saka sa iba pang mga magulang na may pag-uugaling irresponsable. Kung gusto nyo mag-anak, pag-isipan nyo talaga ng 1,000,000 beses bago nyo gawin. Kasi hindi rin madali sa amin na magiging anak nyo na pababayaan nyo na lang na para bang invisible kami para sa inyo, na wala kayong responsibilidad sa amin. Kaya kayong mga kabataan na nandyan sa sitwasyon ngayon na mayroong isang irresponsableng mga magulang, laban lang, mag-aral kayong mabuti. Mas lalo nyong ipakita sa kanila na mali sila, na pinabayaan lang kayo. Kaya laban lang. Kaya kayong mga kabataan na biniyayaan ng isang magulang na responsable, magpasalamat kayo kasi hindi lahat ng bata ngayon ay biniyaan ng ganyan. Kaya maging mabait kayo sa mga magulang nyo, huwag kayong magpasaway, intindihin nyo sila kasi sila nagpapakahirap para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Samantalang yung ibang bata dyan, nakikita nyo na lang sa kalye, natutulog sa kalye. Kasi hindi lahat ng magulang na meron kayo ay meron din sila. Magpakabait kayo. Huwag kayong magrereklamo kung uutusan nila kayo sa simpleng bagay lang. Kasi sila nagpupuyat yan para magkaroon ng pera, para pambayad sa school or sa ano pa mapangangailangan nyo. Maging grateful kayo. Magpasalamat kayo palagi kay Lord na
mayroon kayong ganyang klase magulang. Kasi marami ako nakikita. Ako nga pasalamat na lang ako kasi meron ako mga magulang na sobra kong mag-support sa akin. Sila talaga yung perfect ideal ng responsable magulang. Kaya nagpapasalamat ako palagi. Kasi sa tuwing nagta-travel kami guys, actually talaga sa tuwing nagta-travel kami, may nakikita ako mga bata na nahihingi na lang sila sa kalye, natutulog sila. Yung alam mo yun, napakasakiting na umiiyak pa nga ako minsan kasi parang iniisip ko, paano kaya kung ako yung nasa sitwasyon na yan? Paano kaya kung ganyan din ako pinanganak? Paano kaya kung yung magulang ko gagaya ng magulang nila na pinabayaan lang sila? Ano yung nangyayari sa akin ngayon? Siguro, nandiyan din ako sa kalagayan nila nasa kalye. Kumakain ng mga tira-tirang pagkain na alam nyo yun, na hindi naman nila deserve na maranasan yung mga bagay na yun, pero nararanasan nila dahil sa mga magulang lang walang kwenta. Kaya kagaya ko, mga tulad kong kabataan na nandyan sa isang komportable, hindi man sobrang yaman, pero nasa katamtaman lang, magpasalamat pa rin kayo guys. Kasi kahit ganyan, nandyan pa rin yung mga magulang nyo. Kahit yung mga magulang nyo nagtatanim na, nagtatricycle driver, huwag nyo nila lang yan kasi marangal na trabaho yan. Magpasalamat kayo sa kanila kasi nagpapakahirap sila. Kaya sa mga kabataan dyan na napaka-ungrateful, na alam yung binibigay na sa kanila lahat na magulang nila, pero may hiningi lang sila na hindi nasunod na magulang nila. Nagre-rebelde na sila, nagagalit na sila. Uy! Itigil nyo yan. Magpasalamat kayo na yung mga magulang nyo nagpapakahirap. Hindi lang nabigay yung gusto nyo, gaganyan nyo na. Alam nyo ba, kagaya nga ng topic ko kanina, di ba? Kasi hindi lahat ng bata may magulang na katulad nyo na napaka-responsable. Kaya maging mabait kayo. Kaya maging grateful kayo. Kasi alam nyo ba, bago nabibigay ng mga magulang nyo yung gusto nyo, bago sila kumita ng pera para pambili ng mga gusto nyo, ilang sleepless night, ilang gutom muna yung tiniis nila para mabigay sa inyo yun. Kaya huwag kayong ungrateful. Ano kayo? Kayo yung kumikita ng sarili nyong pera para pambili, pinapakain nyo ba yung magulang nyo? Sinesweldohan nyo ba yung magulang nyo para maging ganyan kayo? Kaya i-relate nyo yung sarili nyo sa topic ko ngayon. Ipagkumpara nyo yung sitwasyon na meron kayo sa sitwasyon ng ibang taon, nahihirapan sila, mga ibang bata na nahihirapan sila. Tapos kayo, reklamador. Kaya kung nagustuhan nyo tong video ko ngayon, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click the all notification here below para updated kayo sa mga bagong videos ko. Yun lang. Ciao! Alright.